Pag mag-accuse ka, dapat may ebidensya ka. Para maging responsible at credible yung accusations mo. Para hindi maging libelous. Just because we are raising questions as to how you're running the city of Cebu, Wakwak Gwendolyn Garcia, it does not constitute a libelous case. Kaya nagtaka ako, paano po naging libelous yung ginawa po ni Dean Chase dun? You really think that I'm scared of you? Okay, inani na lang. Inigkadaog sa imong opponent ato nang ipaukay Ala. tanang mga documents diha sa Kapitolyo, tanang mga issues nimo, and then we'll see. Iyabon ato ng tanan. Ato nang iyagyag tanan. Ipapahalungkat daw po niya lahat po ng mga documents ng binabato po dito po kay Gwen Garcia na mga paratang. Grabe mga idol, kumbaga parang nabaliktad pa kayo dito ah. Lifestyle check na ba? See you after the elections, Wakwak. Naku po, delikado po si Gwen dito kapag natalo to. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Dean Chase mga idol, kakasuhan daw po ni Gwen Garcia. Ano nga po ba ang dahilan? Bakit po umabot po sila sa gantong kasuhan pa? Oh, naalala nyo po ito si Dean Chase mga idol. Siya po ang mata at tenga natin sa LA nung panahon po na di umano si Liza Araneta Marcos daw po hinuli. Dahil nga daw po nasangkot ito sa, alam nyo na, pero mga idol meron na pong mga latest video si Liza Araneta Marcos na nandito po siya sa Pilipinas. Tatalakayin din po natin yan sa susunod na mga araw mga idol. At meron din po siyang sinabi bakit po ito nandito ngayon sa Pilipinas. Pero ito muna unahin natin mga lodi. Ano nga po ba ang dahilan? Bakit po humantong sa kasuhan itong ginawa po ni Dean Chase? Punta po tayo sa kanyang Facebook page. So ito mga idol, yung kanyang page na si Dean Chase na nasa California daw po siya mga idol. Nag-post po siya noong nakaraan. Take this with a grain of salt and verify it for yourself. Paano naging kaso to mga idol, no? Kasi hindi naman siya sigurado. Kumbaga, sinasabi niya sa taong bayan, kayo na po bahala kung maniniwala kayo dito o i-verify nyo muna. Tapos kasi ito po yung sinabi niya eh. Maayong adlaw sa mga Sugbuanon. Every day I receive a flood of messages, some from suspicious or fake accounts. Kumbaga, ito pong post niya, message lang daw po ito ng mga tao. Kumbaga, siya rin po gusto niyang papatunayan kung totoo po ba ito mga mini-message mga lodi. Hindi na natin to tatapusin. Pero ang punto nito mga idol, kumbaga gusto niyang patunayan or malaman kung totoo po ba itong sinesend sa kanya mga idol. Ano po yung sinesend? Eto po mga lodi, dismiss daw po ng mga kaso ni Wakwak. Sino po si Wakwak mga lodi? Ang tinutukoy po nila dito is si Governor Gwen daw po yung nag-message sa kanya. Ito daw pong CICC issue, Asian Lamppost issue, Balili property issue, tapos na-dismiss na daw po mga lodi dahil daw po sa nagpalakas lang daw po sa taas pero madidismiss lang din daw po pala. Yan po ang sinabi nung nag-message sa kanya. Ito pa po mga lodi, dinagdagan pa po dito. New corrupt issues. Ito po dito sila na-provoke talaga mga idol Unexplained wealth. Dalawa daw po ang eroplano ng kanyang anak. Malaki daw po ang yacht worth $10 million mga idol. Dollars ang sinabi dito dili pesos. 300 pesos pangayoon bulsahon per cubic meter sa sand and gravel. 40% SOP kada project sa Sugbo. Closure sa mga quarry og sa diha sila ra nag-take over. Kumbaga pinasarado daw po nila mga quarry pero sila daw po ang nag-take over. Yan po yung nandito sa message po. Closure ng Apo Cement kay gusto sila mo take over. Grabe to mga idol. Closure of Carmen Copper. Pag reopen sila sa Rasad DI ang mag-operate. Closure of several piggery businesses kay sila Rasad gusto mo take over. Kumbaga may pinapaklose daw po sila mga negosyo tapos sila daw po ang magte-take over o magbubukas uli daw nito. Daw pero ito po yung post niya dito Okay pataan ni Cebu? Question mark. Garcia Ray na dato. They want to own Cebu. Taon pag mata na mo, igora sila muhimo dalan kuno sa inyong lugar sa gabok naman gani para ininyo dako na kayo sila nahimo. Sa tinuod dako kayo ilang gibulsa. Okay pa ba daw po ba kayong mga taga Cebu? Si Garcia lang daw po ang yumaman tapos magpapagawa lang daw po ng mga daan tapos ito daw po yung malupit dyan, hindi daw matibay tapos mapupunta lang daw po sa bulsa nila.
Libelous po ba ang ginawa ni Dean Chase, mga idol? Kung ang sasagot nito, syempre, ang abogado ni Gwen Garcia, mga idol, it's a libelous. Pero kung tayo, mga lodi, tayong nanonood dito, o titingnan po natin yung kanyang post, na gusto lang po niyang malaman kung may magkukumpirma po ba dito sa mga pinost po o minessage sa kanya, it's not libelous para sa akin, mga lodi, ha. Kasi ikaw, gusto mo rin malaman kung totoo ba itong nangyayari sa lugar po ng Cebu na pinamumunuan po ni Gwen Garcia. Eto, mga lodi, ha, pakinggan po natin ang sinabi ng mga abogado ni Gwen Garcia o ni Governor Gwen Garcia. Criticism. Pero ito hindi na eh. Iba na to. This already is an abuse ng freedom of expression. The governor categorically denies all these accusations. Na-corrupt siya. And it refers to her family. We cannot speak for his son because his son is a legitimate businessman. You know that? May business naman daw po yung anak niya. About po dun sa may aeroplano po ba yun, mga idol? Tapos meron daw pong yacht na $10 million. Grabe yung mga businessman dito sa ating bansa, mga idol, no? And he's an adult. Isa naman anak. And Doon ka airplane siyang anak. Yes, and tama. And pag mag-accuse ka, dapat may ebidensya ka. Para maging responsible at credible yung accusations mo. Para hindi maging libelous. Hindi po siya nag-aakusa dito. Gusto rin din po malaman ni Dean Chase kung totoo po ba yung minessage sa kanya. Ang tinatanong niya dito yung mga tao po sa taga Cebu. Dahil alam ko, mga lodi, kung hindi ako nagkakamali, etong si Dean Chase, taga Cebu rin po ito. Nag-accusation, may accusation, walang ebidensya eh. Pagsugod pa lang daan, dismiss, radiay kay tungod nagpalakas. All those three issues were dismissed based on constitutional grounds. Ay, correct ko lang po kayo, mga attorney po, ha. Hindi po si Dean Chase po yung nag-message niyan. Siya po ay nag-post lang niyan at nagtanong po. Hindi po siya nagsulat niyan. Yun po yung sinabi po ni Dean Chase. O ito, tuloy pa natin. Denial of due process. I even told Gob, sigurado ka Gob, gusto mo tuluyan natin to sila, kasuhan natin. Politically, you are 95% way ahead. We don't need this. Pero sabi niya, attorney, there is a line that they should not cross. They crossed the line. And I respect that. As lawyers, we respect yung clients, they crossed the line. Oh, nag-cross daw po ng line. Kumbaga, mga idol, kapag yung politiko na gusto mong malaman kung totoo ba ito o hindi, bawal na po kayong magtanong. Bawal po natin silang usigin kung totoo po ba ito nangyayari dito. Kasi nga daw po, kinocross nyo na po yung line nila o kung yung karapatan nila. Kakasuhan na po kayo niyan. Kaya yun po yung ginawa nila kay Dean Chase, mga lodi. Ano po yung kanyang reaksyon dito po sa sinabi ng abogado po ni Gov. Gwen Garcia, mga lodi? Pakinggan nyo po, ha. Hello you guys, maayong adlaw ka natong tanan. Just a little bit of update. Did you hear? Gwendolyn Wakwak Garcia has filed a case against me. Hindi ko alam, mga lodi, kung saan po ba nasaktan si Gwen Garcia, mga lodi. Kung doon po ba sa paratang nung nag-message po kay Dean Chase o yung pagtawag po sa kanya ng wakwak. Alam niyo po yung wakwak, mga idol? Yung nakahati yung katawan. How exciting! That is so funny. Tawanan lang. You wanna know why I find that so funny? Wakwak Gwendolyn Garcia? It's because you know for a fact that whatever it is that you're going to file against me there in the Philippines has no jurisdiction over me here in the United States. Parang ito rin yung nangyari kay Tatay Duterte sana eh. Wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero nagkaroon lang po sila ng jurisdiction dahil nga po tinulungan po ng ating pamahalaan. Pero ito, mga lodi, yung kinaso daw po nila kay Dean Chase, hindi daw po yan tatanggapin. Kumbaga, wala pong visa yan. Pagdating po dyan sa Los Angeles. Yan po ang sinabi ni Dean Chase, mga lodi. Tapos sinabi naman po na abogado ni Gov. Gwen, bakit ba? Porke ba nandyan ka sa California hindi ka na namin mahahabol. Kaya na po bahala sumagot yan, mga idol, ha. Kung sino po ba ang mas matimbang dito? Yung abogado po ba o itong sinasabi ni Dean Chase? I am protected by the government of the United States. You know this. So, what kind of game are you trying to play, Wakwak Gwendolyn Garcia? Okay, you know what? I think I know why you're doing this. Even though you know that the case cannot touch me.
I am not scared of you, by the way. You think I'm scared of you? You think that filing a case against me can terrorize me? Think again. I have a little bit of an inkling as to why you're doing this, though. I think the main reason why you're doing this is because you're just trying to save face. You're just trying to show the Filipino people or the Cebuanos that you are still in power and that you are still the governor of Cebu. Regardless, yes, given the fact that you are still the governor of Cebu, however, we have lost our confidence in you as a governor of Cebu. Alam niyo mga Lodi, parang nahulog sa bitag dito is si Gov. Gwen Garcia. Dahil pumatol po siya sa patibong ni Dean Chase. Parang ang lumalabas kasi dito mga Lods, nagiging onion skin po siya dito po sa mga issue na binabato po sa kanya. Kumbaga parang ang dating dyan, nalugi po ito si Gov. Gwen Garcia mga idol eh. Dahil lumalabas po sa mata ng tao na parang may katotohanan po lahat ng mga tenext po sa kanya nung sinasabi po ni Dean Chase na mga fake accounts daw po, yan daw po ang sinesend sa kanya at eto nga po daw, tinatanong naman niya lang kung totoo po ba nangyari ito sa Cebu. Yan lang naman po mga idol sa akin pananaw. Kumbaga ang lugi dito si Gov. Gwen Garcia. Just because we are raising questions as to how you're running the city of Cebu, Wakwak Gwendolyn Garcia, it does not constitute a libelous case. As a matter of fact, we have the constitutional right to demand transparency from you. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga Lodi. Nagtatanong lang po siya kung totoo po ba yung minessage sa kanya na mga tao daw po na nakatira dyan sa lugar po ni Governor Gwen Garcia. Sana po, attorney, binasa nyo po yung caption niya. Huwag po sana kayo nag-focus dun sa mensahe. Kasi siya rin po mga idol nagtatanong lang din po si Dean Chase. Kaya nagtaka ko, paano po naging libelous yung ginawa po ni Dean Chase dun? Dahil ba meron siyang platform at sikat na vlogger siya dahil dun nga sa pagkakasiwalat niya dito sa nangyari sa LA, sa di umanong pagkakadakip daw po ni Lisa Araneta Marcos? Yun ba ang nagpa-trigger sa inyo? You really think that I'm scared of you? Okay, inani na lang. Inigkadaog sa imong opponent, ato nang ipaokay, Ala. tanang mga documents diha sa Kapitolyo, tanang mga issues nimo, and then we'll see. Iyabo na to ng tanan. Ato nang iyagyag tanan. Are you scared? Tatagalugin ko para maging malinaw sa inyo. Ang sabi niya dito, ganito na lang daw po. Kung hindi man yan totoo, kapag nanalo daw po yung kalaban ni Gwen Garcia bilang gobernador dyan sa lugar nila sa Sugbo, Cebu, mga idol, ipapahalungkat daw po niya lahat po ng mga documents ng binabato po dito po kay Gwen Garcia na mga paratang kung totoo po ba to o hindi. Grabe mga idol, kumbaga parang nabaliktad pa kayo dito You should be scared. Lifestyle check na ba? See you after the elections, wakwak. Naku po, delikado po si Gov. Gwen dito kapag natalo to. Diba mga Lodi, ang politiko kapag natalo, kung ano man po yung naging sikreto niya sa kanyang panunungkulan, mahahalungkat din po yan kapag meron na pong bagong naupo. Yan din po ang mangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kung ano man po yung naitago po nila sa kanilang panahon ng panunungkulan, lalabas at lalabas po yan kapag may bagong presidente na po tayo dito sa ating bansa. Ganun po talaga yan. Malalaman at malalaman kung ano man po yung mga naging sikreto at minanipula po nila sa kanilang time ng panunungkulan. Kaya kaabang-abang po ito mga idol. Tingnan po natin kung ano po magiging sagot dito ng kampo po nila Gov. Gwen sa sinabi po ni Dean Chase mga idol. Hanggang sa muli, stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.